Baski sa anong sa protesta ninyo, yan talaga ang presyo ng langis. Walang magagawa ang mga kilos protesta upang pababain ang presyo ng mga produktong petrolyo. Sa kanyang Talk to the People kaninang umaga, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi lang ang Pilipinas ang nakararanas ng hirap sa taas ng halaga nito, punsod ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Huwag kayong mga driver, pati everyone, huwag kayong maghinakit na tumataas ang presyo. Lahat ng sa mundo tinatamaan ngayon. Ipinaliwanag din ng Pangulo na hindi naman tayo maaaring mag-imbak ng maraming supply dahil wala nang sapat na kakayahan ang Pilipinas para gawin ito. Kung mayroon man, mataas kasi agawan sa presyo. Hindi naman tayo mayaman, di unahan talaga tayo. Kung may supply man, ibigay doon sa makabayad. Kanina ay muling nagsagawa ng kilos protesta ang ilang labor groups kabilang na ang mga tsuper at operator ng jeep sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board upang patuloy na ipanawagan ang pagpapatupad sa ngayon ng 10 pisong provisional fare increase. Ayon naman kay Modesto Floranda, National President ng Piston, batid nila na hindi pa napapanahon ng 14 at 15 pesos na minimum fare dahil mabigat ito para sa mga mananakay na bumabangon pa sa krisis dulot ng pandemya. Kaya sa halip ay nais nilang suspindihin na lang ng pamahalaan ang excise tax ng langis at amyendahan ng oil deregulation law. Ito ay malinaw na panliling lang sa atin ng oil company sapagkat yung ginagamit natin ngayon na crudo ay nabili po natin yan na mas mababa pa by Nobyembre at umaabot lamang ng 85 per barrel yung produktong petrolyo. Taminado yung ilang mga gusalinahan na inuubos talaga lang nila yung kanilang stocks. Samantala, umabot na sa humigit kumulang 703 million pesos ang halaga ng fuel subsidy na naipamahagi na ng LTFRB. Ayon sa ahensya, nasa 108,164 beneficiaries ang nabigyan na ng tig 6,500 pesos na ayuda. Patuloy ang LTFRB sa pagpoproseso ng fuel subsidy sa iba pang mga benepisyaryo. Nakikipag-ugnayan na rin ang ahensya sa Land Bank of the Philippines para mapabilis ang implementasyon nito.